Hindi lamang batas ang maaaring paraan para mabigyan ng katarungan ng pagkawala ng ate mo. Sisiguruhin ko na magbabayad at lilitaw rin ang siyang may sala. Panahon na para muling yakapin ko ang itim na kapangyarihan na pinamana sa akin ng aking ina. Walang makakapigil sa aking paghihiganti, anak. Walang karapatang maging malaya at mabuhay ang sino mang pumatay sa ate mo. Hayop siya. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Wala kang silbi. Bumalik ka dito. Kung ayaw mong sabihin, ako mismo magsasabi sa kanya. Inutil! Buwisit! Ang sakit ng ulo ko. Hindi ako makahinga. Ang dilim ng paligid. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mo para magpakita sa amin. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Sana hindi na lamang kita tinulungan. Sana hindi ka na lang minahal ng anak ko. Sana buhay pa siya. Hoy! Anong... Dugo! Bumubulwak ang dugo sa ilong at katawan ko. Anong... Taon 2014, Bicol. Bandang 4:00 ng hapon, bitbit ni Aling Irma ang 2 plastik na may katamtamang laki. Ang isa sa mga yun, ang laman ay tira-tirang pagkain na palagi niyang dala para sa kanilang alagang aso at pusa. Ang isa naman ay ulam na binigay ng amo niya para sa kanilang hapunang mag-iina. Mula sa sentro kung saan siya nagtatrabaho, sumasakay lamang siya sa jeep at pagkatapos ay lalakarin niya na lamang yon mula sa may babaan upang makatipid ng kanyang pamasahe. Pareho kasing nag-aaral sa kolehiyo ang 2 niyang anak na sina Kimpoy at Genevieve. Habang naglalakad, natanawan niya mula sa di kalayuan ang mga tao na nasa labas ng isang chapel. Doon nangangaral ang kilalang pastor sa kanilang baryo. Sus, nagpapakabanal na naman ang mga tsismosa. Akala mo kung sinong mga makadiyos pero saksakan naman ng sama mga ugali. Ay! Tuloy-tuloy lamang habang nakayuko si Irma sa mga nag-uumpukang taong naroon. Kahit nakayuko, ramdam niya na sa kanya nakatingin ang mga yon na punong-puno ng panghuhusga. Madalas iniiwasan niya na lamang ang mga taong yon dahil natitiyak niya na hindi mapipigilan ang kanyang sarili sa oras na makarinig ng mga bagay na hindi niya magugustuhan. Ay, bakit ganon? Sumangsang ang amoy ng hangin. Parang may dadaang makasalanan na. Alam nyo, yun yung taong walang kinikilalang Diyos. Immoral at buhay pa ay sinusunog na sa impyerno. Kaya kahit anong pagsusumikap, mukha pa rin dugyot at hikahos. Napailing-iling si Irma sabay isinabit ang plastik na bitbit sa sanga ng isang halaman. Habang patuloy sa pagpaparinig at nakatingin sa kanya ang babae ay agad niyang sinugod yon. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, ha? Maraming beses na ako nagpapasensya sa pakialamerong tulad mo. Ako, dugyot? Nakakahiya naman sa'yo. Luma lang ang damit ko pero malinis yan. Eh ikaw, bago lang ang damit mo pero saksakan naman ng baho ang putok mo. At yung bunganga mo, mas mabaho pa sa baradong imbornal sa tapat ng bahay nyo. Ano? Gusto mo ingud-ngud pa kita para magkaroon ng silbi ang pagiging makasalanan ko? Ha? Aray ko, ang sakit! Hayop ka! Lintik kang salot ka! Ipapabarangay kita! Pinakita mo lang sa lahat na nandito! Nasalbahe ka talaga! Magpapabarangay ka? Diyan ka naman magaling eh! Sa bagay, pinsan mo nga pala si Kapitana! Dapat ka lang mabarangay kasi ang sama ng ugali mo! Salot ka! Pati ang anak mong bunga ng kasalanan! Kung meron mang salot sa baryong ito, hindi ako yon, at lalong hindi ang mga anak ko. Ikaw yon at ang mga katulad mo na napakarurumi ng pag-iisip. Eh ano ngayon, ha? Kung nagkasala ako noon, ano bang alam niyo sa buhay na pinagdaanan ko, ha? Napakalinis niyo ba? Kasi ako, aminado ako sa sarili ko na masama ang ugali ko, lalo na sa mga katulad ninyo. Mga santo-santita, sana yung araw-araw na isinisimba ninyo, iginagawa niyo na lang ng kabutihan. At itong tatandaan mo,
Sa susunod na sabihin mo yan at kapag hindi mo ko tinantanan, hihilahin ko hanggang lumawit yung dila mo o baka naman gusto mong makatikim ng barang para lalong pumangit yung mukha mo na kasing pangit ang ugali mo. Subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ah, ganon ha? Mula sa di kalayuan, napatakbo si Kimpoy nang marinig at makilala ang boses ng kanyang nanay Irma. Napatakbo siya at agad na hinawi ang mga nakaharang na tao sa kalsada. Nay, tama na po yan. Tara na ho, umuwi na tayo. Pasensya na ho kayo. Nay, halika na. Naku, pag naabutan tayo dati, sigurado malaking gulo to. Hindi mo na iginalang ang tahanan ng Diyos. Sige na, lumayo na kayo rito. Hindi na babagay ang mga makasalanan tulad niyo sa aming banal na tahanan. Ikaw naman kasi, paano mo natin napatulan ng babaeng yan? Isa ka pa? Pastor na naturingan pero hindi naman kayang isabuhay kung anong sinasabi ng Biblia. Sa sobrang pagmamalinis mo, hindi ka natatanggapin sa langit. Tara na, anak. Agad na kinuha ni Irma ang plastik na pansamantala niyang isinabit sa sanga ng isang halaman. Nang makaalis ang mag-ina, ay humalakhak pa ng malakas ang pastor. Kita niyo na, ang taong makasalanan ay walang kapayapaan ng isip. Lagi na lamang nais ay gulo, manakit ng kapwa. Lumayo na lamang tayo sa taong katulad ng mag-iinang yon. Sila'y hindi kinalulugdan ng Diyos. Magsipasok na kayo at maya-maya lamang ay magsisimula na tayo. Hinihintay ko lamang si Kapitana. Siguro ay natatagalan lamang sa pag-aasikaso ng pammeryenda ninyong lahat. Samantala. Ano, Nay? Nasaktan ba kayo? Ay, ayos lamang ako. Ano naman ang laban sa akin ng kalansay na tsismosang yon? Sana nga'y kinalas ko ng buto-buto niya. Hindi ko pa nga binabarang mukha ng... Ay, ewan, sakit lang ng ulo ko. Lintik kasing amoy ng babaeng yun eh. Ang lakas manipa ng kilikili at amoy sama ng loob ang bunganga. Akalain mo may panahon pa siyang bantayan ang buhay natin pero hindi magawa magtapos at magsipilyo. Ay, okay na, Nay. Kalma lang. Sa susunod kasi, huwag niyo nang patulan. Ilang beses ko pa bang ipapaalala yun sa inyo? Hindi pwede yun, anak. Aba, kapag niyuyurakan ka na, hindi ka rin mapapalag. Ngayon siguro naman ay tatantanan na nila tayo. Isa pa, anong karapatan nila para husgahan ang buong pagkatao ko, ha? Wala silang ambag. Oo nga't magkaiba ang tatay nyo, pero pinalaki ko kayo na maayos. Kasalanan ko ba kung pareho kong iniwan ng mga lalaki minahal ko? Isa pa, ni isang kusing hindi ako humingi sa kanila para may pangkain tayo. Hindi tayo mayaman pero iginagapang ko ang pag-aaral ninyo. Sa totoo lang, inggit lang sila sa akin kasi ang ganda at ang gwapo ng mga anak ko. Ay nako, matatalino pa. Yung mga anak nila, tiyararat na nga, tapos mga pasaway pa. Nagpatuloy sa pagngangawa si Aling Irma hanggang sa makarating sila sa bahay. Natatawa na lamang si Kimpoy nang umaaksyon pa habang nagkukwento ang kanyang ina kung paano niya sinakal at sinampal ang babaeng kanyang nakaaway. Nadatnan pa yun ni Genevieve na agad namang nakiusisa. Nasa may tarangkahan pa lang ako, naririnig ko ng boses nyo. Ano po ba nangyari? Oh, bakit may bangas kayo sa mukha? Nakalmot ba kayo, Nay? Oo, nakalmot ng impact ang tsismosa na alaga ni Pastor Emmanuel. Ano? Bakit? Ano ba nangyari at napaaway kayo? Sinong... Hay nako, ikukwento ko na lang sa'yo, ate. Huwag ka nang gumatong para kumalma na si nanay. Ay, siya nga pala. Sasama ka ba sa akin ngayon o may kailangan kang gawin? Sasama siyempre. Sayang naman ang kikitain ko ngayong gabi. Isa pa, tinapos ko na kanina sa school yung mga dapat kong gawin. Nay, okay lang kayo ha? Nako, kung nandun lang ako, re-resbakan ko talaga yung impactang yon. I love you, Nay. Ay... Nagkasugat ka patuloy. Hugasan niyo yan at lagyan ng gamot. Oo, huwag ka mag-alala. Malayo naman to sa bituka. Ganto kasi yan. Nay, ako nang bahala magkwento kay ate. Kapag inulit niyo pa yung kinuwento niyo sa akin, sigurado matatagalan pa kami dito eh. Pahinga na muna kayo. Ate, magbihis ka na. Akin na yung mga gamit mo at ilalagay ko dun sa mesa. Siya nga pala, Nay. Kumain kayo bago matulog ha. Huwag niyo kaming hintayin ni ate at alam niyo naman minsan, 2:00 na kami nakakauwi. Oo na. Ay, basta mag-iingat kayo. Dalhin niyo yung flashlight at alam niyo naman yung kalsada pa uwi dito. Mas madilim pa sa leeg ni Kapitana. Puro lang salita pero kahit pa ilaw sa kalsada ay hindi naman maasikaso. Kaya kaliwat kanan ang nakawan at kung ano-ano pa.
Kaya magdoble ingat kayo at maliban sa magnanakaw ay pakalat-kalat ang mga siga at adik dyan. Nung nakaraan lang ay may nabiktima na naman. Nanay talaga, oh. Huwag kayong mag-alala. Palagi naman kami nag-iingat ni ate. I love you, Nay. Lagi niyong tatandaan na kahit anong sabihin ng iba, kayo ang pinaka-the best na nanay sa buong mundo at sobrang mahal na mahal ka namin ni ate. Kaya sa susunod, huwag niyo na lang silang pansinin. Ha? Ate, tara na. Heto na, siguradong hinihintay na tayo ni Manong El. Baka marami nang bumibili doon. Hindi na naman magkanda o gaga yun. At baka mapagalitan pa tayo. Nay, isa rin niyo tong pinto at baka mamaya bigla na lang sumugod yung nakaaway niyo kanina, ha? Aba, subukan niya lang maglakas loob na pumunta pa dito. Talaga namang sasalubungin ko agad siya ng bagong hasang itak at baka tuluyan ko na siya maputulan ng dila. Ay nako, si ate naman kasi. Kalmado na sana, pinaalala mo pa talaga eh. Ay, ito naman, hindi ka na nasanay kinanay. Alis na po kami. Pahinga po muna kayo, ha? Mabilis na naglakad ang magkapatid palabas ng kanilang tarangkahan at ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Alam mo, malaking bagay kaya na ganyan si nanay. Dahil kung hindi, malamang masasanay na lang ang mga taga rito sa atin na maliitin tayo at api-apihin dahil sa nakaraan ni nanay. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ganoon sila. Akala mo mga perpekto at walang nagagawang kasalanan. Kaya nga, sa halip na makinig sa sinasabi nila, magsumikap na lang tayo na... sa paningin nila bunga tayo ng kasalanan, pero hindi dahilan yon para hindi natin mabago ang buhay na meron tayo ngayon. Hindi totoong salot tayo. Ang totoong salot, yung mapagsamantala nating kapitan at yung pastor na yun. Ginagamit niya lang ang Diyos para makuha ang simpatya ng mga taga rito sa baryo natin. Saksakan naman sila ng uto-uto. Akala mo naman talagang matutulungan sila ni pastor para makaakyat sa langit. Nang makarating ang dalawa sa may kalsada kung saan sila madalas nag-aabang ng sasakyan, ay agad naman may dumating na jeep. Papunta yun sa bayan kung saan sila nagtatrabaho sa gabi. Malapit kasi sa may terminal ng jeep ang pwesto ng tindahan ng lugawan ni Manong El. Doon nagtatrabaho sa gabi ang magkapatid. Mula high school pa lamang sila ay pumasok na sila roon bilang tagahugas at taga-serve. Hanggang sa kalaunan ay tumutulong na rin sila sa pagluluto ng lugaw at lomi. Maliban doon, meron din silang toko at baboy na madalas na pinagkakaguluhan ng kanilang mga parokyano. Samantala, abala si Mang El nang madatnan nila yon. Agad na nilang isinuot ang kanilang apron at hairnet. Buti naman at dumating na kayo. Iski na, pakigayat na yung kalamansi at sibuyas at kapag dinagsa tayo maya-maya, ay naku, hindi na naman tayo magkakanda o gaga. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, napansin naman nila ang noon ay pumasok na isang pamilyar na customer. Diretso yung naghanap ng mauupuan. Mababakas sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Nagkatinginan naman ang magkapatid na tila iisa ang laman ng kanilang isip nung mga oras na yun. Hindi ba si Michelle yan, yung anak ni Pastor Emmanuel? Oo, siya nga, pero gabing-gabi na. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't mahigpit yun sa anak niya? Baka kakain kasama mga kaibigan o di kaya kaklase niya. Alangan naman gusto niya lang tumambay at... Bago pa man matapos ang sasabihin ni Kimpoy, siya namang pagdating ni Marco, ang kaklase ni Michelle sa kolehiyo at mahigit 1 taon niya ng karelasyon. Michelle, kanina ka pa ba? Hindi na sana ako pupunta eh. Bakit ba kasi hindi na lang natin to ipagpabukas? Baka mamaya hinahanap ka na ng tatay mo. Ay, ano ba kasi dapat natin pag-usapan na hindi mo masabi-sabi sa tawag? Alam mo naman marami akong inaasikaso eh. Hanggang kailan mo balak itago sa akin ang totoo? Hanggang kailan mo ako balak lukohin? Ha? Anong kadramahan yan? Di ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Pambira naman oh. Kung alam ko lang na... Napakasinungaling mo. Ano ba? Bakit ka ba nananampal, ha? Ano bang problema mo? Tsaka talagang dito pa? Hindi ka ba natatakot na may makakita sa iyo dito? Wala akong pakialam. Kulang pang sampal na yan para sa katulad mo. Pinaniwala mo ako. Minahal kita. Marco, nagtiwala ako sa iyo. Sa lahat ng mga sinabi pangako mo.
Ito bang malinis na intensyon na sinasabi mo, ha? Nakita kita na may kasamang iba. Sinundan ko kayo. Bakit hindi mo sinabi na may asawa at anak ka na? Bakit? Babe, pwede bang pag-usapan natin to ng mahinahon? Isa pa, gusto mo bang makarating to sa tatay mo? Bakit ako matatakot? Sa ating dalawa, ikaw itong may kasalanan. Pinaniwala mo ko para lumakuhang gusto mo. Niloko mo ko. Babe, mahal kita. Oo, tama ka. May asawa at anak na ako pero hindi ko naman inaasahan na mauhulog ang loob ko sa'yo eh. Ikaw talaga mahal ko. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Kaya nagawa kong hindi pagmamahal ang tawag sa lintik na nararamdaman mo, Marco. Makasarili ka. Ni hindi mo man lang naisip kung anong masisira mo. Hindi lang yung tiwala ko. Buhay ko ang sinira mo. Ginawa mo akong kabit. Hindi kita mapapatawad. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Oo, at ayaw ko na makita pang pagmumukha mo. Kung kinakailangan kong lumipat ng kurso, gagawin ko. Mula ngayon, wag mo na akong lalapitan. Kinasusuklaman kita. Akma na sana siyang aalis nang biglang hilahin ni Marco ang braso ni Michelle, kasabay ng pamumula ng muka at panlilisik ng mata habang nakatitig sa muka ng dalaga ay ang napakahigpit nitong pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi tayo maghihiwalay. Mahal kita at handa akong iwan ng lahat para sa'yo. Kapag ginawa mo yan, tuluyang kong sisirain ang buhay mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Michelle. Alam mo kung anong tinutukoy ko? Yung mga videos natin. Pwede kong gamitin yun laban sa'yo. Gusto mo bang malaman ng mga tao na ang anak ng isang pastor ay halimaw pala sa... Hayop ka! Wala kang kasing sama! Huwag mong ipilit ang isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Akin ka lang, Michelle. Ilang segundo pang hinawakan ng mahigpit sa braso ni Marco ang dalaga habang nakatitig siya sa mukha nito. Sabay muling ngumisi at tuluyang binitawan yon bago tumalikod kay Michelle. Nagkunwari na lamang naabala ang magkapatid nung mga sandaling yon sa kanilang ginagawa. Habang si Mang El naman ay hinawakan ang braso ni Marco nang tumapat yon sa kanya. Iho, mawalang galang na pero... Mainit ang ulo ko, tanda. Kaya huwag mo subukang umepal dahil baka maging sahog ka sa lugaw mo. Kung ano man ang narinig nyo, wala na kayong pakialam. Bahagya pang sinagi ni Marco si Mang El bago yun tuluyang umalis. Abat, napakayabang nun ah. Narinig nyo ba yung sinabi ng Judas na yon? Huwag siya magkakamaling pumanhik pa dito at isasahog ko siya sa tokot baboy matapos ko siyang tagtarin ng pinong-pino. Dapat kasi hindi nyo nalang sinita. Kita nyo namang halos umusok na eh. Pero literal na masama ang ugali ng... Ay, teka... Okay lang ba siya? Sandali lang ha. Agad naman noong nilapitan ang dalaga at binigyan pa ng panyo. Michelle? Oh, malinis yan. Sa'yo na lang. Salamat. Pasensya na kung nakabulahaw ako ha. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Sige, aalis na ako. Ops, teka, umupo ka muna. Okay ka lang ba? Medyo nahilo lang ako. Ay, anak ng tokwa naman ako. Wala pang buhay naman, puro kamalasan ng... Painumin nyo ng tubig at haplasan nyo nitong kating ko. Ay, eto, uminom ka muna ng tubig para may masmasan ka. Namumutla ka eh. Siguro, pagod at stressed lang ako sa mga nangyayari. Salamat sa pagtulong sa akin. Kahit pa, walang anuman po. Sige, magpahinga ka muna dyan bago ka umalis. Halika na, ate. Paano? Babalik na ako sa trabaho. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, lilipas din yan. Kaya wag mo na lang masyadong pakaisipin. Ipagdasal mo na lang na bahala ng karma sa mga ginawa niya sa'yo. Malakas ka naman sa Diyos dahil pastor yung tatay mo. Salamat. May ipapakiusap sana ako. Sana wala nang ibang makaalam sa mga nalaman ninyo. Alam niyo naman kung bakit. Alam kong masama ang loob niyo kay Papa pero... Huwag niyo sanang isipin na sang-ayon ako sa lahat ng mga sinasabi at ginagawa niya. Ako nang humihingi ng pasensya kahit kasi akong sarili niyang anak, walang magawa para baliin ang mga maling paniniwala niya.
Huwag ka mag-alala. Ligtas ang sikreto mo sa amin. Pasensya na rin ha. Akala ko kasi masama rin ang ugali mo eh. Sige, kailangan na namin magtrabaho. Ingat ka na lang sa pag-uwi mo ha. Matamis na nginitian ni Michelle ang dalaga na noon ay agad ring tumugon sa kanya bago tumalikod at bumalik sa pwesto nito. Ilang sandali lamang, may dumating ng ibang customer kaya naging abala na ang magkapatid na sina Genevieve at Kimpoy. Nang tumayo at paalis na si Michelle ay tinawag yon ni Mang El. Ay, iha, kahit hindi kita kaano-ano, gusto kong sabihin sa'yo na tama lang na hiwalayan mo siya. Huwag ka rin papasindak sa mokong na yon. Mga gawain nyo ng mga duwag at lalaking walang ibang mahal kundi ang sarili nila. Sige na, mag-iingat ka. Sana sa susunod na punta mo ay tumikim ka man lamang ng isa sa mga paninda ko. Salamat ho, Manong. Hayaan niyo po at babalik ako para tikman ang mga yan. Bago tuluyang umalis ang dalaga ay pasimple pang pinagmasdan ni Michelle ang noon ay abala na si Genevieve. Nang muling magtama ang kanilang paningin, ay agad niyang binawi yon at tuluyan ng inihakbang. Paalis ang kanyang mga paa patungo sa paradahan ng jeep pauwi sa kanilang baryo. May mga ilang nakasakay ang dalaga. Nagtataka ang mga yon kung saan siya nanggaling ng ganoong oras. Madalas kasing sinusundo at hinahatid yon ng kanyang ama sa eskwela, kung minsan naman inihatid siya ni Marco sa kanilang bahay. Maging ang pastor ay walang alam sa matagal na itinatagong sikreto ng kasintahan ng kanyang anak na si Michelle. Nang makarating sa kanilang bahay, nagulat naman ang kanyang ama. Bakit hindi mo ako tinawagan para nasundo kita? Anong oras na? Tsaka bakit hindi ka hinatid ni Marco? May biglaan po kasing lakad. Mano po, namiss ko rin hong mag-commute at saka marami rin naman ho akong kasabay na taga rito. Ay, yun na nga. Mamaya kung ano pang isipin nila. Abay, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na ayaw kong ikaw ang maging laman ng usap-usapan dito sa baryo? Kailangan nagdodoble ingat ka. Hindi naman ho siguro ganong kadumi ang isip nila na gawan ako ng kwento. Dahil lang nakita nila akong sumakay ng jeep. Tsaka, 8:00 pa lang naman ho. Gagaya ka pa dun sa mga anak ni Irma na umuwi ng hating gabi kung kailan maisipan. Ano gusto mong isipin nila? Na kinukonsinti kita sa... Ay... Hindi naman ho dahil gabing-gabi na umuwi yung mga tao, may ginagawa na silang masama. Alam niyo po bang nagtatrabaho sila? Dumidiskarte para makapag-aral? Kaya tingin ko hindi tamang basta na lang natin husgahan ng ibang tao dahil lamang sa nakikita at iniisip natin. Ikaw ang walang alam, kaya pwede ba? Huwag mo na ipinagtatanggol ang mga anak ng walang kwentang babae. Kanina lang gumawa na naman ng gulo ang Irma na yon. Siya ang punot dulo ng mga kamalasan dito. Mga salot! Ay, magpapalit lang ho muna ako ng damit. Kailangan ko rin ho muna magpahinga, Papa. Mauna na rin ho kayong kumain. Bago pa man magsalita ang kanyang ama, ay agad na yung pumasok sa kanyang silid. Napailing-iling na lamang si Pastor Emmanuel at bahagyang napakunot ang noo, sabay napatingin sa malaking larawan ng kanyang yumaong asawa. Mapapatunayan ko rin sa iyo na kahit wala ka sa buhay namin mag-ama, magiging maayos ang buhay niya, hindi katulad mo. Napakaganda niya, matalino at higit sa lahat, hinahangaan ng mga taga rito. Bagay na kaya kong ipagmalaki, hindi tulad mo na namatay nang walang narating sa buhay. Samantala, abala pa rin ang magkapatid sa kanilang trabaho. Gayunpaman, masaya nila yung ginagawa at kilalang-kilala na rin sila ng kanilang mga customer, kaya halos mga kabiruan na lamang nila ang mga yon. Bandang 2:00 ng madaling araw. Boy, meron pa ba? 1 lugaw at yung 2 itlog nga ni Mang El. Bagong laga ba yan? Oo naman po, at di na rin kailangang asnan. Lola El, paabot nga po nung 2 itlog nyo, nung nilagang itlog. Abay, lokong bata to ah. Pati naman tong itlog ko binebenta mo na. Pambira ka. Ayan, huli na yan ha. Bakit nahuli ka yata ngayon? Kanina pa dumaan yung mga kasamahan mo sa trabaho ah. Marami ho akong tinapos kanina kaya pinauna ko na sila.
Alam nyo naman, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakakain nitong napakasarap niyong lugaw. Ay, Poy, pasuyo naman ng toko at baboy at saka isa ring koko. Ba, sakto. Nag-iisa na lang po talaga to. Buti nga't natiram pa kayo eh. Alam nyo namang itong pinakaunang nauubos dito, di ba? Genevieve, sipag ah. Dami mong hugasin. Oo. Kakaalis lang po ng grupo-grupong customer eh. Buti ho't nakahabol pa kayo. Magsasara na rin ho kami maya-maya. Poy, iligpit mo na tong mga nahugasan ko para matapos na to. Pagkatapos nyo maghugas, iligpit nyo na yan at umuwi na kayo. May pasok pa kayo kinabukasan. Salamat po, Manong El, pero sabay-sabay na ho tayo. Hindi naman kami mapapalagay kung aalis kami na hindi pa kayo nakakasara nitong pwesto. Tsaka, baka mamaya niyan, masalisihan na naman kayo ng masasamang loob tulad nung nakaraang buwan. Matapos kumain ng huli nilang customer, ay agad naman silang nagligpit. Ibinalot nila ang natirang lugaw para ibigay sa mga batang palaboy na natutulog malapit sa harapan ng isang gusali malapit sa paradahan. Matapos maisara ang kanilang tindahan, ay sabay-sabay na silang naglakad papunta sa sakayan. Hindi kalayuan ang bahay ni Mang El, kaya sa tricycle lamang siya sumasakay. O paano? Mag-iingat kayo pa uwi, ha? Huwag patulog-tulog sa biyahe at baka lumampas na naman kayo. Magkita-kita na lang ulit tayo bukas at ikumusta nyo na lang ako sa Nanay Irma ninyo, ha? Sige po, makakarating po, Mang El. Ingat din po kayo. Tara na, Poy. Eksakto naman na malapit ng mapuno ang jeep nang sumakay ang magkapatid. Bago pa man yun lumarga, ay nakatulog na nga ang dalawa dahil na rin sa sobrang antok at pagod. Nagising na lamang sila nang sumigaw ang konduktor nang makarating sila sa kanilang bababaan. Grabe! Ang sarap na sana ng tulog ko eh. Nananaginip pa naman na ako. Ako nga rin eh. Tara na, siguradong hindi pa rin nakakatulog si nanay at wala pa tayo. Habang naglalakad ang dalawa, may bigla na lamang humarang sa kanila, na noon ay pasuray-suray at may hawak na bote. Hi, Genevieve. Buti naman at natsambahan din kita ngayon. Uy, pare, pasensya na pero nagmamadali kasi kami. Abat, hindi naman ikaw ang kausap ko ah. Huwag kang ang umepal kung ayaw mo masaktan ha. Gusto mo bang basagin ko itong bote dyan sa bungo mo? Pasalamat ka dahil kapatid ka nitong si Ganda. Kung hindi, ay nako, talagang makakatikim ka sa akin. Oy, Ganda, ano? Sandali lang naman eh. Huwag ka mag-alala, iatid naman kita sa inyo. Halika na. Ano ba? Huwag mo nga akong huwakan. Anong ganda ka dyan? Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Di hamak na mas magandang lalaki pa ako sa'yo, no? Isa pa, bakit naman ako sasama sa'yo? Ha? Tropa ba kita? Alam mo, huwag mo akong daanin dyan sa pananakot at pagiging lasing mo, ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Uy, teka lang ate. Aray ko, ang itlog ko. Tara na, Poy, takbo. Walang kasing bilis na tumakbo ang magkapatid. Tumigil lamang sila nang masiguro na hindi na sila sinusundan ng lalaki. Muntik na tayo dun ah. Lokong yun? Sinabi mo pa, manyak at... Buti nga sa kanya. Talamak na talaga ang mga ganyan dito sa baryo natin. Samantalang yung mga tanod at kagawad ni Kapitan, nagsusugal lang. Di ba obligasyon nila na magronda tuwing gabi? Kung sa bagay, nagpapakitang gilas lang naman yung mga yung kapag botohan. Alam mo, hanggat hindi napapalitan si Kapitana, hindi na mababago ang bulok na sistema. Dinadaan lang nila mga tao sa pabigas ni Kapitana, na galing din naman sa pera ng mga tao. Ay, tsaka masyadong malapit si Kapitana kay Pastor, kaya marami pa rin sumusuporta sa kanya. Siya at siya pa rin ang nananalo. Alam mo naman, ang sino mang di naniniwala sa kanya ay hindi kalulugdan ng Diyos. Nang makarating sa bahay, dali-dali silang pumasok at muling isinara ang pintuan. May dala silang sariling susi, kaya hindi na nila inistorbo ang noon ay humihilik na nilang ina. Huwag na lang siguro tayo magkwento. Siguradong manggagalaiti na naman si nanay. Ang sarap pa naman ng tulog, parang anghel na... Anong hindi ko kwento? May nangyari ba?
Anong hindi niyo sinasabi sa akin, ha? Pambira naman talaga, oo. Nay, wala nangyari. Matulog na kayo. Bukas na tayo magkwentuhan, ha? Sigurado kayo? Wala nangyari? Genevieve, anak, ano? Wala ba talaga? Alam mo, Poy, hindi rin naman tayo tatantanan ni nanay kaya mas mabuti pang sabihin na lang natin. Ganito kasi yon, Nay. May lalaki kanina, yung laging tambay na lasenggot na papabalitang adik dito sa baryo natin. Pinipilit akong sumama tapos hinawakan niya ako. Siyempre naman hindi pwede sa akin yun. Alam niyo naman na walang inaatrasan tong anak niyo. Inupakan ko siya, pinagtulungan namin ni Utol kaya ayun, namilipit sa sakit tapos tinakbuhan namin. Anak ko nga kayo, dapat ganyan. Pero mag-iingat kayo dahil baka mamaya ay balikan kayo noon. Tapos magyaya ng mga kapwa niya tarantado at may bisyo. Ay, hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman po, Nay. Okay lang po kami kaya wag na po kayong mag-alala. Pwedeng-pwede na po tayo matulog. Busog naman po kami sa lugaw ni Manong El eh. At saka, Nay, kinukumusta ho kayo ni Manong El? Alam mo, Nay, pakiramdam ko talaga, hanggang ngayon, crush na pa rin kayo. Akalain mo yon, walang araw na hindi niya kayo kinukumusta. Ay, Sus Mariosep, makatulog na nga lang. Wala na sa isip ko yan. At isa pa, madadagdagan na naman ang isipin ng mga chismosa kung papatulang ko yung si Manong El. Sasabihin na naman nila, ginatasan ko para mapagtapos ko kayo. Alam mo naman ang isip ng mga tao dito sa atin. Walang kasing galing sa pagtatagni-tagni ng lintik na mga kwento, makapanira lamang ng kapwa. Nay, ate, tama na nga yan. May bukas pa naman eh. May pasok pa tayo mamaya. Tsaka tama si nanay. Tayo na lang ang mag-adjust sa mga taong walang magawa kundi bantay ng buhay natin. Good night, Tay. Good night, ate. Makalipas ang ilang araw, maagang nagising si Michelle. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang ulo. Pinilit niyang bumangon ng dahan-dahan at tumayo. Muli siyang umupo nang biglang umikot ang kanyang paningin at ramdam niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Pilit niyang pinigilan ang kanyang pagsusuka at pinakalma ang sarili. Ramdam niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanilang banyo. Napalingon pa ang kanyang ama nang makita siyang pumasok doon at hindi na nagawang isara ang pinto bago tuluyang sumuka. Bakit nagsusuka ka? Ha? Masama lang ho ang pakiramdam ko. Sabihin mo nga sa akin, buntis ka ba? May nangyayari na ba sa inyo ni Marco? Pwede ba huwag niyo nang banggitin ang pangalan ni Marco? Naghiwalay na ho kami at hindi na rin ho siya tutuntong pa dito. Nakipaghiwalay ka? Bakit? At teka nga, pwede bang sagutin mo muna yung tanong ko? Buntis ka ba? Oo, buntis ho ako. Lintik na yan, oo. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Kailangan kang panagutan ni Marco. Kailangan kanyang panagutan dahil kahit kailan, hindi ako makakapayag na magkaroon ng anak na disgrasyada. Hindi ako pwedeng pakasalan ni Marco. Anong hindi? Mula nung manligaw pa lamang siya sa'yo, ipinangako niya na sa akin na aalagaan ka niya. At ikaw ang babaeng gusto niya mapangasawa. Maayos ang buhay ng pamilya niya, hindi ba? Paano hindi kanya magagawang pakasalan? Dahil may asawa na siya. May asawa at anak na siya pa. Niloko niya ako. Pinaniwala niya ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Malakas na napasuntok ang pastor sa pinto ng banyo dahil nakaramdam yon ng matinding galit. Ang tanga-tanga mo naman para hindi malaman ang tungkol sa bagay na yon nung una pa lang. Huwag niyo naman ho akong sisihin na parang ako lang ang napaniwala at napaikot niya. Hindi ko naman gusto yung mangyari to kung alam ko lamang yung totoo. Ay, hindi mo maaaring ituloy ang pagbubuntis mo. Hindi ako makakapayag na bigyan mo ako ng kahihiyan at sirain ang reputasyon ng pamilya natin. Anong ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi mo pwedeng ituloy ang ipinagbubuntis mo. Hindi. Hindi ako papayag. Oo, isang malaking pagkakamali na buntis ako ng isang lalaking pamilyado na. Pero kaya kong panindigan ng mag-isang batang ito. Kaya ko siyang buhayin ng mag-isa. At anong sasabihin ng mga tao? Paano mo itatago ang pagbubuntis na yan? Gusto mo bang malaman ng lahat na ang anak mo ay bunga ng isang kasalanan?
na isa kang maruming babae na pumatol sa isang may asawang lalaki? Ganun ba? Hindi ako makakapayag, Michelle. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Kailangan mawala ang batang yan sa lalong madaling panahon. Magtatapos ka ng pag-aaral at hindi mo sasayangin ang buhay mo. Pa, alam mo malaking kasalanan yan. Hindi ba dapat mas alam niyo yon? Paano niyo nasasabi yan, ha? Manahimik ka. Ang kasalanan ay mabuhay ang bunga ng pagkakamali. Walang ibang idudulot na kabutihan yan sa'yo at sa pamilya natin. Kaya wag na wag mo kong susuwayin kung ayaw mo itakwil kita bilang anak ko. Sige, mas gugustuhin ko pang itakwil niyo ako kesa pumayag sa gusto niyo. Responsibilidad ko na protektahan siya. At kahit sino magtangka sa buhay niya, dadaan muna sa ibabaw ng aking bangkay. Ingrata! Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, yan lang ang igaganti mo sa akin? Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Wala ka rin kwenta. Pinagsisisihan ko na naging anak kita. At pinagsisisihan ko rin na naging tatay ko kayo. Akala niyo ba hinahangaan ko kayo katulad ng mga tao rito sa baryo na walang ibang ginawa kundi sambahin kayo at maniwala sa mga mabulaklak niyong salita? Mula bata pa lamang ako. Kita ko na kung gaano niyo itrato si nanay, lalo na nagkasakit siya. Hanggang sa namatay siya, alam ko na hindi siya naging masaya sa inyo. Mabuti lang kayo sa ibang tao pero sa amin ni nanay, ginawa niyo kaming tau-tauhan. Nasusunod lamang sa kung anong gusto at sasabihin ninyo. Ang lakas na loob mo para sagot-sagutin ako Pues ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Masyado pang maiksi ang sungay mo para suwayin ako, Michelle. Anak lamang kita. Isang malakas na suntok sa sikmura ang natamo ng dalaga hanggang sa namilipit siya sa sobrang sakit at bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Kasabay noon ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Binuhat yon ng kanyang ama at dinala sa dating silid ng kanyang ina nung yon ay nakaratay pa dahil sa sakit na cancer. Maalikabok at pakinig niya ang mga huni ng daga. Mula kasi nang mamatay yon, matagal nang isinara at hindi na ginamit pa ang silid na yon. Kinahapunan, ramdam ni Michelle ang pagkalam ng kanyang sikmura dahil mula umaga ay walang laman ang kanyang tiyan. Kailangan kong makatakas. Hindi ako makakapayag na mawala sa akin ang anak ko. Hindi, Papa. Lumapit si Michelle sa bintana na yari sa plywood. Bahagya siyang nakaramdam ng pag-asa na makita niya ang tuklap na bahagi. Dahan-dahan niyang inangat yon at tuluyang sinira. Nagtagumpay siya at nakagawa ng daanan. Kinuha niya ang isang lumang silya at umapak doon. Dahan-dahan siyang lumabas at siniguro na hindi makakalikha ng ingay. Bandang 8:00 ng gabi, batid ni Michelle na meron pa ring mga nakatambay na taong posibleng makakita sa kanya kapag dumaan siya sa kanilang tarangkahan. Lalo pa siyang kinabahan nang marinig na nakikipagkwentuhan ang kanyang ama sa mga kapitbahay nila nung mga oras na yon. May naisip siyang daanan sa may bandang likuran ng kanilang bahay. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan, kaya't kahit masukal ang daanan ay kitang-kita niya ang daan papunta sa isang bahay kung saan batid niya naligtas siya at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi niya maiwasan na magkasabit-sabit sa matatalas na damo at sanga na kanyang hinahawi. Hindi niya ininda ang nakakatakot na huni ng hayop hanggang sa makarating siya sa bahay ni Aling Irma. Nung mga oras na yun, nakabukas pa ang pintuan kaya nakapasok ang dalaga. Nadatnan niyang nakataas ang paa ng ginang sa upuan at nakakamay habang kumakain ng hapunan. Ay, Diyos ko! Anong ginagawa mo dito? Bakit pawis na pawis ka? Bago pa man siya sagutin ni Michelle, kinuha ng dalaga ang kanyang baso at ininom ang natitirang tubig at muli nilagyan yon at nilagok. Napaupo yon matapos uminom at agad na pumatak ang kanyang mga luha. Pasensya na po. Wala po kasi akong ibang mapupuntahan na alam kong ligtas ako.
Hindi po pwedeng malaman ni Papa kung nasaan ako. Ayaw ko po mapahamak ang anak ko. Kaya pwede po bang... Iha, siguro'y higit kanino man, alam mo kung gaano kami pinag-iinitan ng papa mo. Kaya gustuhin ko mang tulungan ka sa kung anong problema mo ngayon o kung ano mang hindi nyo pinagkakasunduan, hindi naman po pwedeng kami ang maagrabyado. Baka mamaya mapasama pa ako o di kaya yung mga anak ko kapag nadamay kami. Gabi na kaya pansamantala. Sige, papayag muna ako na dumito ka pero bukas na bukas din ay kailangan mo nang umalis at maghanap ng ibang mapupuntahan, ha? Naiintindihan ko po kayo, Aling Irma. Pasensya na po. Hindi naman saan nang hihimasok ako pero ano ba nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit umabot sa punto na kailangan mong layasan ng papa mo na... Ay, basta, pwede mo bang ikwento? Total ay nandito ka na rin naman. Aling Irma, sasabihin ko po sa inyong lahat. Pero pwede po bang makikain muna? Gutom na po kasi ako eh. Hindi pa po nalalamnan ng tiyan ko mula kaninang umaga. Ay, sus Mariosep! Sige, kumain ka muna. Sandali lang at ikukuha kita ng pinggan. Buti at nagluto ako ngayong gabi. Oh, ayan, humigop ka ng sabaw at namumutla ka na nga. Matapos kumain, agad naman nang nagsimulang magkwento ang dalaga. Hindi makapaniwala si Aling Irma sa kanyang mga natuklasan, lalong-lalo na sa mga sikreto na nalaman niya tungkol sa pagkatao ng tinitingalang pastor sa kanilang baryo. Matapos nilang kumain at magkwentuhan ay binigyan niya yon ng pamalit na damit. Buti na lang at kasya sa iyo yung mga pinaglumaan kong damit. Alam mo dapat si Genevieve ang nagsusuot na mga yan, kaya lang ay, ewan ko ba naman at puro t-shirt at malalaking short ang gusto niya. Ang ganda-gandang babae pero... Napansin ko nga ho. Buti pa ho kayo. Mahal na mahal at sinusuportahan nyo kung anong gusto ng mga anak ninyo. Kaya alam nyo ho, maswerte ho si Genevieve at si Kimpoy na kayo ang nanay nila. Siguro kung hindi nagkasakit at nawala si nanay, meron din akong kakampi ngayon na hindi ako pababayaan. Ay, malay mo na bigla lamang siya. Baka sakaling magbago pang isip niya at matanggap niya ang apo niya. Aba, dapat nga'y maging masaya siya. Isa pa, hindi ka naman na bata. Nasa tamang edad ka naman na. Kilala ko ho si Papa. Gagawin niya kung anong gusto niya. Higit kanino man, alam ko lahat. Alam ko kung sino siya sa likod ng pagiging pastor niya. Alam ko rin naman yan. Alam mo kasi, naging matalik na magkaibigan kami ng nanay mo. Nagbago lang ang lahat ng maging sila ng papa mo. Ang nanay mo kasi, patay na patay sa papa mo kaya kahit nung magkasintahan pa lamang sila ay sinasaktan na siya ng papa mo. Pero nagpakasal pa rin siya. Kaya ayan, alam mo, maraming beses niya nang pinagtakpan ang ugali ni Emmanuel. Pero kahit hindi siya magsalita, alam ko naman na hindi siya masaya sa kanilang pagsasama. Siguro nga dahil sa iyo kaya tumagal siya hanggang sa nalaman ko na nagkasakit na nga siya. Gusto ko nga sana siyang dalawin at puntahan pero paano ko namang gagawin yun mula nung ikasal sila hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na magkausap man lamang. Kaya naman nanggagalaiti sa akin ang papa mo dahil inaway ko siya nung makita kong sinasaktan niya ang nanay mo. Siyempre, mas matimbang ang pagmamahal niya sa tatay mo kami magkaibigan lang. Sabay lumaki, sabay nangarap. Pero ang nakakatawa, pareho kami malas sa pag-ibig. Siya, pinakasalan pero sinasaktan naman. Ako naman, hindi pinakasalan at 2 beses pag naloko. Ay, buti na lang at maswerte ako sa mga anak ko. Kayo po pala yung kasama niya sa picture na nasa mga gamit niya. Kaya po pala kapag nakikita ko kayo parang familiar kayo sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko kayo nakita. Ay, buti pa matulog na tayo. Kailangan mo rin magpahinga. Bukas na bukas ay tutulungan ka namin makahanap ng malilipatan sa bayan. Pero, paano? Kaya mo bang mag-isa? May pera ka ba? Sa kapatid po ni Mama na nasa ibang bansa, pwede naman po akong tumawag sa kanya at humingi ng tulong pero pansamantala, baka pwede pong... Alam mo, sapat lang sa amin mag-iina ang itinatabi kong pera. Alam mo naman, pareho silang nag-aaral at pareho ding kumakayod.
Pero huwag ka mag-alala, hindi naman kita pwedeng tiisin dahil sa kabila ng mga nangyari, ni minsan hindi ko nakalimutan na naging mabuting magkaibigan kami ng nanay mo. Tutulungan kita alang-alang sa pagkakaibigan namin. Kinaumagahan, gumawa ng paraan ang mag-iina upang makaalis sa baryong yon si Michelle na walang sinumang nakakakita at nakakaalam. Mabuti na lamang at tinulungan sila ng kakilalang tricycle driver na madalas na sinasakyan ni Mang El pauwi sa kanyang bahay. Sinamahan din sila noon para makahanap ng mauupahan ng dalaga. Salamat sa tulong mo. Pakisabi na lang din sa nanay mo, maraming salamat talaga ha. Tatanungin kong malaking utang na loob sa inyo ang kaligtasan namin ng baby ko. Walang anuman. Mag-iingat ka dito ha. Kapag may kailangan ka, tawagan mo na lamang ako. At saka, mas makakabuti siguro kung huwag ka na muna maglalabas. Siguradong ipapahanap ka ng tatay mo. O kaya siya mismong gagawa ng paraan para mahanap ka. Hay, paano? Alis na ako ha. Papasok pa ako kay Mang El eh. At saka, idagdag mo na rin tong 500 dyan sa pera na pinahiram sa'yo ni nanay kung sakaling kailanganin mo. Pagpasensyahan mo na yung lumang cellphone na pinahiram namin sa'yo ha. Pwede na rin yan para makontak mo ang tiyahin mo at matawagan mo ako kung kinakailangan. Bago umalis si Genevieve ay bigla na lamang siyang nagulat nang yakapin siya ni Michelle. Pakiramdam niya hindi siya makahinga nung mga sandaling yon. Ramdam niya rin ang pamumula ng kanyang muka sabay na palunok ng kanyang laway. Sorry, nadala lang ako. Gusto ko lang talagang magpasalamat. Sige na, mag-iingat ka. Tinugunan na lamang yon ni Genevieve ng ngiti bago tuluyang umalis. Muli pa niyang nilingon si Michelle at sinenyasan na isara na ang pintuan. Samantala, agad namang pinuntahan ni Kapitana si Pastor Emmanuel nang tawagan siya ng lalaki. Nadatnan niya na umiinom yon ng alak. Oh, ano meron at umiinom ka? Nasaan si Michelle? Nawawala siya. Sa tingin ko ay nilayasan ako. Saksakan na talaga ng katigasan ng ulo niya. Ay, saan naman pupunta yon? At saka bakit naman naglayas? Pinagalitan mo ba? Akala ko naman ay napakabait niyang anak mong yon. Buntis si Michelle. At ang problema, may asawa pala yung hayop na Marco na yon. Ano? Ay, sus Maria Josep! Bakit naman kay Michelle pa nangyari ang ganyang bagay? Paano yan? Isang malaking kahihiyan kapag lumabas ang balitang yan. Kaya nga walang dapat makaalam. Hindi ko hayaang matuloy ang pagbubuntis niya. Ang maging katulad siya ni Irma. Kinukot siya at pinagtatawanan ng mga taga rito. Ay, ano ka ba naman? Kumalma ka nga. Ay, hayaan mo, papahanap natin siya kay Ferdy o kaya kay Rico. Teka, sinubukan mo bang tawagan si Marco? Baka naman may alam siya. Kanino naman hihingi ng tulong yon kundi doon lang? Kausapin mo, tawagan mo kung kinakailangan. Nung mga oras ding yon, tinawagan ni Pastor Emmanuel si Marco, ngunit siniguro naman noon na wala siyang alam kung nasaan si Michelle. Ay, walang may tutulong yung init ng ulo mo, Emmanuel. Alam mo, mabuti pa yung maupo ka nga muna rito. Alam ko naman kung paano ka pakakalmahin eh. Huwag ka mag-alala. Malay mo'y nagpapalipas lang din ng sama ng loob si Michelle dahil napagalitan mo. Ay, mukhang si Rico lamang talaga ang nagmana sa'yo. Kuhang-kuha niya ang galing at talino mo. Yan ang hindi pwedeng malaman ng kahit na sino man. Ang sikreto na dadalhin ko hanggang hukay. Maayos naman ang kalagayan niya at malayo nang narating niya sa buhay, kaya sa tingin ko ay sapat na yon. Ay, alam ko naman. Isa pa, ayaw ko rin namang kamuhian ako ng anak natin. Ano na lang ang iisipin niya? Ikaw na ninong at matalik na kaibigan ng daddy niya at ako naman akala niya ay naging tapat na asawa sa kanyang daddy Hernan. Kaya tama lang naman na hindi na malaman ni Rico na ikaw talaga ang totoo niyang ama. Makalipas ang ilang araw, mula nang malaman ni Marco na nawawala si Michelle, hindi rin yon tumigil sa paghahanap sa dalaga. Tol, hulaan mo kung sino nakita ko kanina. Yung girlfriend mo na pinakilala mo sa akin noong nakaraan, dito pala nangungupaan sa tiyahin ko. Tatawagin ko nga sana kanina kaya lang parang nagmamadali eh.
Alam mo yun, parang may pinagtataguan o baka may tinatago ng iba dito. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo naman, kung gusto mo, puntahan mo dito para maniwala ka. Sige, pupuntahan ko dyan. Pwede mo bang isend sa akin yung address? Susurpresahin ko lang siya. Paki-message na lang sa akin, tol, ha? Salamat, ha? Ay, ilang araw na ako nababaliw kahahanap sa'yo. Pati ako napagdidiskitahan pa ng tatay mong akala mo naman kung sino. Samantala, bitbit ni Genevieve ang isang bag na may laman na groceries. Michelle? Tao po. Oh, ikaw pala. Ano naman yung dala mo? Para sa iyan, bawal ka magutom kaya binilhan kita ng makakain mo dito habang nagtatrabaho ka. Nag-abala ka pa talaga, pero salamat ha. Siya nga pala, eto, pakiabot na lang kay Aling Irma. Nagpadala na kasi yung tiya ko, ibabalik ko na yung hiniram ko. Halika, maupo ka, magmerienda ka muna. Hindi, huwag na. Masaya na akong makita ka. Magkwentuhan na lang tayo. Kumusta ka naman dito? Okay naman. Medyo naninibago lang dahil mag-isa ako. Tapos kapag lumalabas naman, para akong laging nagmamadali na ewan. Natatakot rin kasi ako na may makakita sa akin at matuntun ako ni Papa. Kaya nga kung mas okay na hindi ka lalabas, edi ako na lang ang mamimili ng mga kailangan mo. Pwede naman kitang daanan dito bago ako pumasok o pagkatapos ng klase ko. Alam mo, ang bait-bait mo talaga. Salamat ha. Sa kabila ng mga nangyayari, masayang-masaya ako na naging malapit tayo sa isa't isa at mas nagkakilala pa. Hindi ko alam kung bakit pero kapag kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Ako rin naman, masayang-masaya ako kapag nakakausap kita at nakakasama. At syempre, hindi ko hayaan na mapahamak ka. Siguro nga tayo magpapatuloy ng naudlot na pagkakaibigan ni nanay at ni mama mo. Habang nag-uusap ang dalawa, nagulat na lamang sila nang biglang may pumasok sa pintuan. Natigil sila sa kanilang pinag-uusapan at nagkatinginan na lamang. Oh, ano? Bakit parang gulat na gulat kayo? Pambihira naman, babe. Ipagpapalit mo na lang ako sa tomboy pa? Wala akong panahon na makipagtalo't magpaliwanag sa'yo. Umalis ka na. Hindi kita kailangan at huwag ka nang papasok sa bahay na to. Ang lakas talaga ng loob mo ngayon, ha? Bakit? Ito bang pinagyayabang mo? Dahil ba sa kanya? Bitiwan mo nga ang braso ko. Ano ba? Nasasaktan ako. Hindi mo ba narinig? Ang sabi niya, bitiwan mo siya. Ang yabang-yabang mo at saksakan ng dumi ang utak mo. Anong karapatan mo magalit o manakit, ha? Di ba hiwalay na kayo? Di ba niloko mo na siya? Sobra ka na, ha? Marco, pagod na ako makipagtalo sa'yo. Parang awa mo na, gusto ko na makalimot. Gusto ko nang kalimutan ang sakit ng mga ginawa mo. Kung talagang mahal mo ako, nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo na ako. Kalimutan mo na lang ako. Nagtatagis ang bagang, sabay sinuntok ni Marco ang pinto bago yon tuluyang umalis. Samantala, napahagulhol na lamang si Michelle nung mga oras na yun, habang yakap-yakap naman ni Genevieve. Siguro naman hindi ka na niya guguluhin pa. Teka, paano niya nalaman na nandito ka? Hindi ko nga rin alam eh. Ay, kung si Marco nahanap ka, posibleng hindi maglalakas loob yun na magpakita at kausapin si Papa, kaya huwag kang mag-alala. At kung sakali man, hindi niya naman ako mapipilit na sumama sa kanya. Ay, sabi ko na nga ba eh, nakita nga ako ng kaibigan niya kanina kaya siguro nalaman niya na nandito ako ngayon. Paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi. Sigurado ka ba na okay ka lang dito? Kaya mo ba? Oo, saka sabi mo naman diba, kahit anong oras, pwede kitang tawagan kapag kailangan kita. Kapag may nangyari sa akin, ikaw ang unang-una kong tatawagan. Kaya sige na, mag-iingat ka dyan ha. Salamat. Bakit kaya ganitong nararamdaman ko? Parang ang bilis ng tibok ng puso ko at parang hindi ako makahinga sa sobrang saya kapag... Ay, hindi pwede to. Hindi tama ang nararamdaman ko. Makalipas ang ilang buwan, lalong naging mas malapit sa isa't isa sina Genevieve at Michelle. Walang araw na hindi sila nagkikita.
Hindi man nila aminin sa isa't isa ang kanilang nararamdaman, ay pareho naman nilang ipinararamdam ang pagmamahal at pag-aalaga para sa isa't isa. Isang gabi, nang marinig ni Michelle ang katok sa pinto, ay masaya siyang tumayo mula sa upuan sa sala. Sandali lang, bakit ngayon ka lang? Dito ka ba Napalitan ng takot ang saya sa kanyang muka nang makita ang tao na nasa kanyang harapan. Tama nga pala talaga ang impormasyon na nakarating sa akin. Dito ka nga pala talaga binabahay ng kasintahan mong tomboy na anak ng salot sa baryo natin. Wala ka na talagang natitirang takot sa Diyos, ano? Matapos ka magpabuntis sa may asawa, ngayon naman pumatol ka sa kapwa mo babae. Napaka-immoral mo! Nakakadiri ka! Kung pumunta kayo dito para sumbatan ako, makakaalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko makakalimutan na minsan yun ang pinagtangkaan ng buhay ng anak ko. Bago ko pa makalimutan na ama ko kayo, umalis na kayo. Wala kang karapatan na bastusin ako. Kahit anong mangyari, ama mo pa rin ako. Ako nagbigay ng buhay sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Tandaan mo, kapag pinuno mo ko, sisirain ko ang buhay ng Genevieve na yon. Samantala, Kimpoy, anak, halika na. Kailangan na nating hanapin ang ate mo. Hindi ko siya matawagan. Nakapatay ang kanyang cellphone. Di ba dapat maaga siyang umuwi ngayon at dadalhin niya tong lutong ulam kay Michelle? Oo nga po, yun din ang sabi niya sa akin kanina, Nay. Hindi kaya... Irma! Irma! Ano ho yun? Sumama kayo sa amin. May nakita kaming dalaga dun sa may talahiban. Maraming dugo at sa tingin namin ay... Anong ibig niyo sabihin? Sinasabi niyo bang si Genevieve ang nakita ninyo? Ay, mas makabubuti kung sasama na lamang kayo sa amin. May mga pulis na rin doon. nang makarating sina Aling Irma at Kimpoy, pinigilan naman sila ng mga kapulisan na lumapit. Sinong gumawa nito sa anak ko? Genevieve, anak! Magbabayad kayo! Anak ko! Ate, bakit? Bakit hindi ka lumaban? Matapang ka, di ba? Bakit mo hinayaan mangyari sa iyo ito, ate? Ipag-ihiganti ka namin, ate. Bibigyan namin ng hustisya pagkamatay mo. Mahal na mahal ka namin ni nanay, ate. Matapos sumailalim sa otopsiya at patuloy pa rin ang investigasyon, hindi pa rin nabibigyang linaw kung sino talaga ang pumatay sa dalaga. Dahilan para lalo lamang mamuo ang galit na nararamdaman ni Irma. Hindi lamang bata sa maaaring paraan para mabigyang katarungan ang pagkawala ng ate mo. Sisiguruhin kong lilitaw at magbabayad na may sala. Panahon na para muling yakapin ko ang itim na kapangyarihan na pinamana sa akin ng aking ina. Walang makakapigil sa aking paghihiganti, anak. Walang karapatang maging malaya at mabuhay ang sino mang pumatay sa ate mo. Hayop siya. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Nay, may babalik ba natin ang buhay ni ate kung babarangin mo sila? Magiging payapa ba siya? Kailangan mo pa ba talagang... Oo, at walang makakapigil sa akin. Hindi sapat ang kamatayan. Kailangan niya pagdusahan ang ginawa niya hanggang sa sumuong siya sa impyerno. Pero, sino? Sino po ang dapat managot, Nay? Hindi pa ba malinaw ang lahat? May kinalaman si Michelle sa nangyari sa ate mo. At ang nakapagtataka, nasaan siya? Bakit wala man lamang siyang paramdam? Gulong-gulo na ang isip ko, anak. Pero magiging malinaw to kung ako ang gagawa ng paraan. Mamayang gabi, kailangan nating pumunta sa sementeryo. Doon ko isasagawa ang ritual upang makita ang sinapit ng ate mo. Gayon din, nang tuluyan na magbayad ang kung sino mang may sala. Samantala, Kumain ka na. Hindi ako nagugutom. Pakawalan mo na ako dito. Papaanak niyo ako. Hindi ako hayop na ikukulong niyo lang basta-basta. Nangyari nang gusto niyo mangyari, hindi ba?
Wala nang baby ko. At dahil yun sa inyo, ano pa bang gusto nyo? Bakit hindi nyo na lamang din ako patayin? Huwag nyo na akong pahirapan pa. Tinuturuan lamang kita ng leksyon sa mga kasalanan mo. At saka, alam ko namang atat na atat kang makalaya dahil gusto mo makita si Genevieve. Hindi ba? Ano pang silbi kung palalayain kita? Eh wala na siya. Binura ko na siya sa buhay mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka talaga. Napakasama mo. Pakawalan mo ako dito. Ano bang dapat sa mga makasalanan at salot? Hindi ba dapat pinapatay? Gusto mong malaman ng totoo, hindi ba? Alam mo, tama lang yun nangyari sa kanya. Sinaksak, pinatay at tinapon sa talahiban na parang basura. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Lahat na lang ba ng mahal ko, papatayin mo? Si Mama, ang anak ko, tapos ngayon pati ang nag-iisang taong totoong nagmamahal sa akin. Mahal ko siya. Mahal ko si Genevieve. Bakit mo siya pinatay? Napakahayop mo. Manahimik ka. At itong tatandaan mo, hindi ko magagawang patayin ang nanay mo. May sakit siya. Mahal na mahal ko siya. Oo, may sakit siya. Pero alam mong hindi yun ang dahilan kung bakit siya tuluyang namatay. Oo, bata pa ako noon. Pero sariwa pa sa isip ko kung paano niyo siya pinatay. Nilason niyo siya, hindi ba? Nilason mo siya! Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga ng isang inutil. Kung hindi ko ginawa yun, magiging mas mahirap pa tayo sa daga at mas mahihirapan lamang siya. Paano niyo naaatim na maging malinis sa mata ng ibang tao? Habang ang kaluluwa niyo ay natutupok na sa impyerno. Darating ang araw na pagsisisihan at pagbabayaran yung lahat ng yan. Kinamumuhian ko kayo. Habang umaagos ang pawis at luha, nagtatangis din ang mga bagang ni Michelle habang nakakuyom ang mga kamao at pilit na nagpupumiglas sa lubid na nakatali sa kanyang paa at kamay. Agad na kumuha ng panyo ang kanyang ama at binusalan ang kanyang bibig. Isang araw, naisipang bumisita ni Rico sa bahay ni Pastor Emmanuel. Nadaanan pa niya ang ilang mga tao na nagkukumpulan. Lahat ng mga yon ay nakikisimpatya sa patuloy pa ring paghahanap kay Michelle. Plano niya ring kumustahin at tanungin ang pastor tungkol sa ibang detalye bago nawala ang anak nito. Kawawa naman si Pastor Emmanuel. Nangangayayat na. Ay, nasa na kaya si Michelle, no? Hindi kaya pinatay na rin siya katulad na nangyari sa anak ni Irma? Huwag naman sana. Alam mo, sana umusad na ang kaso at nang malaman na rin kung sino talaga nasa likod ng pagpatay sa dalagang yon. Sayang naman, magtatapos na yun sa kolehiyo eh. Matalino at napakasipag kahit na kinukutya ng mga taong wala magawa sa buhay kundi manira. Ako ho bang tinutukoy niyo? Nagtanong ka pa. Alam mo naman sa sarili mo yan. Mag-iingat ka dahil baka mamaya ikaw na makita namin sa tanahiban. Aba, grabe naman kayo sa akin. Alam mo, kaya naman nangyari yun kay Genevieve dahil siya nagbayad ng karma na dapat para sa nanay niyang haliparot. Kita mo na? Wala na talaga magandang lumalabas sa bunganga mo eh. Makaalis na nga at mukhang may sumisingaw na naman na imbornal dito. Naamoy niyo ba? Wala naman ah. Sanay ka na kasi. Wala na bang pinagkaiba sa baho ng... Natawa na lamang si Rico, sabay na pailing-iling na pumasok sa bahay ng pastor. Hindi nakasara ang pintuan kaya agad siyang nakapasok. Naglakad-lakad sa loob ng bahay hanggang sa may marinig siyang mga kalampag mula sa isang silid. Hinanap niya yon hanggang sa makarating sa tapat ng isang kwarto. Hindi niya alam kung bakit agad niyang kinuha ang isang upuang kahoy at inihampas yon ng malakas sa doorknob. Pagkapasok ay wala siyang nakitang tao maliban sa isang malaking lumang aparador at doon niya napagtanto na naroon ang kanyang hinahanap. Agad niyang kinuha ang susi na nakalapag sa isang tukador at binuksan ang naturang aparador. Michelle, anong... Kuya Rico, tulungan niyo ako.
Itakas mo ako dito. Kailangan na nating umalis bago siya makabalik at... Oo, huwag ka mag-alala. Aalis tayo ngayon din. Wala nang sinayang na oras ang dalawa. Dumaan sila sa likod bahay at sinuot ang masukal na gubat upang doon pansamantalang magtago. Sa kabilang banda, mula sa isang silid, nakangising lumabas si Aling Irma at kinuha ang larawan ng kanyang anak. Mahigpit niya yung niyakap habang dahan-dahang tumutulo ang butil-butil na luha mula sa kanyang mga mata. Mabibigyan ko na ng katuparan ng pangako ko sa iyo, anak. Pagbabayarin kong hayop na pastor na yon. Mas malalim pa sa mga saksak niya sa iyo ang sumpa ng kamatayan at pasakit na ibibigay ko sa kanya. Hindi sapat ang buhay niya upang maibsan ang sakit ng iyong pagkawala. Samantala, nang mga sandaling yon, pauwi na si Pastor Emmanuel mula sa Karatig Baryo. Galing siya sa isang albularyo dahil sa sakit na ilang linggo niya nang iniinda. Hindi na rin siya makatulog ng maayos gabi-gabi. Ano ba ito nangyayari sa akin? Hindi kaya meron nang bumabarang sa akin? Pero sino naman ang maglalakas loob na gawin sa akin yun? At saka bakit? Anong dahilan? Wala naman akong kaaway at... hindi pwede. Hindi ako maaaring mamatay. Pastor Emmanuel, ayos lang ba kayo? Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka sa akin. Ay, ano nangyayari sa inyo? Gusto ko lang naman tumulong. Ay nako, bahala ka nga dyan. Ang sungit ha? Nang hihina man ay pilit pa rin inihakbang ng pastor ang kanyang mga paa, papasok sa kanilang bahay. Umupo siya sa sofa at agad na napalingon sa bukas na pinto ng silid, kung saan ikinulong niya ang kanyang anak mula nang sapilitan niyang iuwiyon sakay ng kotse na kanyang nirentahan. Michelle? Hindi maaari. Hindi siya pwede makatakas. Michelle! Kailangan ko siya mahanap. Hindi pwedeng... ang mga paa ko. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Emmanuel? Mamamatay ka na. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Ikaw ba ang lintik na binabarang mo ba ako? Ha? Magpakita ka, papatayin kita! Nakakaawa ka naman. Wala ka ng sapat na lakas at panahon para malaman kung sino ko. Dahil nasasabik na si Satanas na makita ka, hinihintay ka na niya sa impyerno kung saan nababagay ang mapagpanggap na taong katulad mo. Wala kang kasing sama. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo siya. Irma, ikaw ang... nagmamakaawa ako. Huwag mo akong papatayin. Handa akong harapin ang katotohanan. Basta... Huwag. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Patawarin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lamang ako sa iyong hayop ka. Samantala, hindi mo kailangan magtago. Bakit ka matatakot na ilabas ang katotohanan? Dahil tatay mo siya? Hindi niya nga naisip ang kapakanan mo eh. Tandaan mo na walang ka ng anak dahil sa kanya. Ikinulong ka niya na parang hayop. At si Aling Irma nangungulila sa anak niya. Ikaw ang magiging susi para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan mo. Kailangan mo magpakatatag, Michelle. Kailangan pagbayaran ng tatay mo ang ginawa niya. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Doon ka lang muna sa bahay namin. Pero sa ngayon, kailangan muna natin pumunta sa presinto. Nang makarating sa presinto ay inilahad ni Michelle ang kanyang mga nalalaman. Hindi naman nagsayang ng oras ang mga kapulisan. Agad na pinuntahan sa bahay ang pastor upang dalhin sa presinto. Ay, teka, anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako pinoposasan? Wala akong kasalanan. Michelle, anak, anong ibig sabihin nito? Tama na, Papa. Hinding-hindi ko hahayaan na matakasan yung mga kasalanan nyo. Kailangan nyo magbayad sa batas. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Kayong lahat,
Pagbabayaran niyo sa Diyos ang pagkakanulo niyo sa isang lingkod na katulad ko. Sumpain nawa kayo ng langit sa ginawa niyong ito. Sa presinto ka na magpaliwanag. Loko ka. Gagamitin mo pang pangalan ng Diyos? Kilabutan ka. Tao nga naman oh. O kayo, magsiuwi na kayo. Puro kayo chismis eh. Gusto niyo bang pusasan ko rin kayong lahat? Kinabukasan, habang naghahapunan sina Aling Irma at Kimpoy, tahimik lamang sila at bakas pa rin ang lungkot sa kanilang mga mata. Mula nang mamatay si Genevieve, tila nag-iba na ang pakiramdam sa buong kabahayan. Nagkatinginan ang mag-ina nang biglang makarinig ng mga katok mula sa kanilang pintuan. Ako na po, Nay. Sino yan? Kimpoy, ako to. Ang ate Michelle mo. Nakabalik na kayo? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mo para magpakita sa amin. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Sana hindi na lang kita tinulungan. Sana hindi ka na lang minahal ng anak ko. Sana buhay pa siya. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na magagawa niya yun kay Genevieve. Sinaktan niya rin po ako. Kinulong at pinilit niya akong uminom ng mga gamot para mawala ang anak ko. Wala talaga siyang kasing sama. Sisiguruhin ko na sa kulungan na siya mabubulok at mamamatay. Pasensya na pero maaari bang bigyan mo muna ako ng pagkakataon na may pagluksa ang pagkawala ng anak ko? Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Wala lang ako mapaglagyan ng sakit. Bilang ina na nawalan din ng anak, alam ko na alam mo na walang katumbas ang sakit. Hindi lang si Genevieve na wala sa akin. Kalahati ng pagkatao, ng buhay at puso ko, isinama ko na sa kanyang hukay. Ang sugat at sakit ng kanyang pagkawala ay hindi na kailan pa maghihilom. At isinusumpa ko na hindi huhupa ang galit ko sa iyong ama. Huwag mo sanang sayangin ang buhay mo. Magpatuloy ka. Gawin mo yun para kay Genevieve. Iwan niyo na muna kami. Mag-iingat ka, Ate Michelle. Pasensya ka na. Huwag kayong mag-alala. Darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Hindi pa ito ang tamang pagkakataon para makapag-usap tayo katulad nung dati. Naiintindihan ko, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Gusto kong malaman nyo na masaya ako kahit sa sandaling panahon na naranasan ko na magkaroon ng masayang pamilya. Yung totoong may pagmamalasakit at pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Samantala, Gumawa ka ng paraan. Kailangan kong makaalis dito. Tulungan mo ako. Anong silbi ni Rico bilang bahagi ng kasong to kung wala siya magagawa para mapawalang sala ako? Hindi ako makakapayag na mamatay dito sa kulungan. Kailangan ko pambalikan si Irma at isasama ko siya sa hukay ng anak niya. Tingnan mong itsura ko. Itong mga sugat ko. Pinandidirihan ako. Iniiwasan na parang may nakakahawang sakit dahil sa mambabarang na yon. Kailangan malinis ang pangalan ko. Kailangan ko pang bumangon sa kahihiyan. Pasensya na, Emmanuel. Maaaring oo. Minahal kita pero hindi ibig sabihin nun ay tuluyan ko lang kakalimutan kung ano ang tama. Yung pagkakasala natin sa asawa ko, alam ko isang malaking kasalanan yon. Pero yung ginawa mo, Emmanuel, pumatay ka. Pumatay ka ng tao. Patawarin mo ko pero tama lang pala na hindi na malaman pa ni Rico na ikaw ang kanyang ama. Kung miserable ang buhay mo dahil yan sa mga maling ginawa mo, hindi ko hahayaan na madamay pa ang anak natin. Wala kang silbi. Bumalik ka dito. Kung ayaw mong sabihin, ako mismo magsasabi sa kanya. Inutil. Buisit. Aray ko ang ulo ko. Hindi ako makahinga. Nandidilim ang paningin. Hoy! Anong dugo? Bumubulwak ang dugo sa ilong at katawan mo. Ano yung... naghihiyaw sa sakit at nagpagulong-gulong sa sahig ang pastor na tila ba sinasaksak ng paulit-ulit. Ramdam niya ang bawat tusok ng kung anong matalas at matalim na bagay.
Nagsigawan ang mga nakasaksi nang biglang bumuka ang tagiliran ng likod nito na tila ba hiniwa at bumulwak ang napakasaganang dugo. Kasabay noon ang pagliliparan ng iba't ibang insekto na pumasok sa bawat butas ng parte ng katawan ni Pastor Emmanuel hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ay, sus Mariosep, sa tanda ko nang ito ngayon lamang ako nakakita ng ganyan. Yan siguro ang tinatawag na barang. Makalipas ang ilang taon, bagong kapitan na ang namumuno sa kanilang baryo. Mas maayos at mas payapa na ang kanilang lugar, mapaaraw man o gabi. Nagkaroon na ng maayos na proyekto para sa kaayusan ng baryo, kabuhayan at kalusugan ng mga tao. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nung namayapa ang dating kapitana. Ngunit bago namatay yun, ipinagtapat niya sa kanyang anak na si Rico ang katotohanan, dahilan upang mas lalo silang mapalapit ni Michelle bilang magkapatid. Isang araw, masayang nakatingin sa harap ng salamin ng dalaga. Suot niya ang damit na binigay sa kanya ni Genevieve nung ito ay nabubuhay pa. Michelle, tara na. Aba, ganda ng damit mo ah. Oo naman, kasing ganda na nagbigay nito sa akin. Sus, ikaw mukhang may hindi ka sinasabi sa akin ah. Ang dami-dami mo pang hindi kinukwento sa akin. Si Genevieve nagbigay nito sa akin, kuya. Kaya nga, sinuot ko para naman masaya siya sa pagdalaw natin mamaya. Yung pinapabili kong bulaklak, nabili mo ba? Oo naman, makakalimutan ko ba naman ang request ng napakaganda kong kapatid? Tara na at siguradong hinihintay na tayo ni na Aling Irma at Kimpoy. Makalipas ang isang oras, nakarating na sila sa sementeryo kung saan nakalibing si Genevieve. Agad na niyakap ni Michelle sina Aling Irma at Kimpoy. Salamat sa pagpunta ninyo. Siguradong masayang-masaya si Genevieve na nandito ka, anak. Salamat din po, Nay Irma. Salamat sa kabila ng lahat. Napatawad niyo pa rin ako. Natanggap at minahal na para niyo ng totoong anak. Ay, siyempre naman. Alam mo kasi, alam ko na ito ang gusto mangyari ni Genevieve. Kaya kahit anong mangyari, pamilya na tayo, ha? Ate Genevieve, sigurado ako proud na proud ka na sa akin. Malapit na akong graduate. Magkakaroon ka na ng kapatid na engineer na saksakan ng pogi. At siyempre, hindi na ako duwag ngayon. Matapang na rin ako katulad mo. Mahal na mahal at miss na kita, ate. Pero, wag mo muna akong kukunin, ha? Ipaparanas ko pa kay nanay yung masayang buhay na pinapangarap natin noon. Habang nagkukwentuhan, napalingon sila ng may maamoy na napakatapang na pabango. Nagkatinginan ang apat sabay nagtawanan nang makita ang nakapustura na si Mang El. May dalang bulaklak at kumikintab pa ang kulay dilaw na sapatos. Oh, bakit naman ganyan ang suot mo? Pambihira ka naman, sweetheart. Akala ko tuloy may bumangon na bagong libing na patay. Muntik na akong atakihin sa puso, ah. Pero, bagay naman sa'yo. Ay, salamat naman at nagustuhan mo, Wishart. Hiniram ko lamang to dun sa kaibigan ko na may-ari ng punerarya. Sayang naman kasi kung bibili pa ako. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Ano bang meron? Wishart, gusto ko sanang hingi ng kamay mo ngayon sa harap ni Genevieve. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Gusto kong alagaan ka. Will you marry me? Ay, ikaw talaga. Pinapaiyak mo naman ako. Yes, I do. Kuya, may pag-asa ka pa naman pala makapag-asawa. Tingnan mo si Mang Elo. Partida sa edad niya, ha? Pwede ka pang humabol. Ay, nako, ikaw talaga, oh. Tigilan mo nga ako. Yon! Napakaganda naman ng kwentong yon, si Mang El talaga. Mael, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Hi po kay Desiree Burns, kay Celestina Segua, kay Josie Aniban, kay Beth Mercado. Hi din po kay Beverly Carbajosa,
kay Hannah Maylin Sesgundo, Sydney Crosswind. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Romela Terrado, kay Bob Dylan Dingkong from Marcos, Balingasa. Hi po kay Chow Chin. Hello kay Nilda Manalo, sa Ramos at Galindez family from Peter Tom Galindez. Hi po kay Jessica Sobremonte from QC. Taga QC din po si Enteng kapag ka nasa Maynila. Hello po kay Roxanne Gaudicos, kay Andrea Fernandez, kay Mia Espiritu, kay Kuya Xiao 85, kay Marialine Mondido. Hello po kay Marilor Guevara and Naling family. Hello din po kay Leonida Torrenueva, kay Zaida Martinez, kay Marjorie Dequila, kay Medelina Nascianceno. Hello po kay Ami Viray ng Talim Island. Hi po kay Ray Buendia at kay Ami Arandia from Lucy Buendia. Hello po kay Mami Riza. Hello din po kay Marilyn Orchid sa Dordas family of Batangas City. Hello din po kay Arlene Manes of Tondo from Francia, Alarcon. Shout out po kay Cecil Vlog, kay Corfiliera Vlog, kay Mary J. 25. Hello din po kay Elina Sagad Baluyot from Samal, Bataan. Hi po kay Margie Espehon. Hello din po kay Mary Rose Sangkon, kay Hussein Margie, Jen Mer Garcia, kay Neneng Leonora, Jocelyn Murilla, kay Nena Dizon, kay Adi Larico. Hello po. Hi din kay Shireen from Bataan, kay Lola Feli at Raven Tennyson. Hello po kay Tony Iroy from Tagum City. Hi din po kay Pabloto Muñez, kay Carmen Alcantara, kay Josefina Fuelias, kay Pretty Mixed Yasmin. Hello po kay Hermie Reyes, kay Andrea Fernandez, kay Red Gaspar, Cristina Peru. Hello po kay Linda Crimen, kay Rogelio Moresquita at kay Chris Reyes na mangungurot. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mula sa Kwentong Enteng.